Sa oras na iyon, gabi na. Lumabas siya sa bintana sa isang mabilis na kilos. Pagkalipas ng isang segundo, lumapag siya sa lupa. Dahil ang paggamit ng maliit na dami ng mana ay naging mas madali, ang protagonist ay maaaring makabawi ng kanyang dating kapangyarihan ng mas maaga kaysa sa inaasahan niya. Pagkatapos, biglang tumama sa kanya ang matinding sakit. Nahulaan niya na ang sakit ay nagmula sa dalawang puwersa na naglalaban sa loob niya. Marahil holy power at demonic power, at mula sa anumang naglalayo sa kanila, na nagpa-realize sa kanya na ang kanyang pinakamalaking sandata ay maaaring nasa loob ng kanyang katawan, na nagtataglay ng mga salungat na puwersang iyon. Sa sandaling iyon, narinig ng isa sa mga gwardya ang isang bagay sa malapit. Matapos suriin at walang nahanap, ang dalawang gwardya ay bumalik, sigurado na ang kanyang sandata ang sagot. Tumakbo ang bata, determined na kontrolin ang tatlong enerhiya sa loob niya. Pagkatapos ay may isang sigaw na sumabog mula sa kulungan ng kabayo. Nagmakaawa si Lucia sa tatlong centurion na pakawalan siya, hindi maunawaan kung bakit nila siya kinuha. Sinabi ni Gort na sinira ni Joshua ang kanilang pangalan, pagkatapos ay binuot ang kanyang espada. Mula sa wala, kinagat ng maid ang braso ni Lloyd. Nagalit ng husto si Lloyd, isinumpa ang ina ni Joshua at isinampol siya sa lupa. Ang tama sa kanyang ulo ay halos nakawala sa kanya ng kamalayan. Hinayla siya ni Lloyd pataas sa buhok, sinasabing hindi niya planong saktan siya, habang sinabihan siya ni Gort na hawakan siya ng maayos para masaksak niya ito. Pero pinigilan ni Roll si Gort, nag-aalala kung paano magre-react ang Earl. Inalis siya ni Gort at sumigaw na naparito sila upang maghayganti sa bata, nagtatanong kung talagang iniisip ni Rolls na mali iyon. Ang dalawa pa ay sumigaw na may suporta sila at tinawanan si Rolls sa pagiging duwag. Natulala si Rolls, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Nang tawagin din siyang duwag ni Lloyd, nagalit ng husto si Rolls para sumama rito. Pagkatapos ay isang malakas na boses ang nag-utos sa kanila na huminto. Tuwang-tuwa sina Lloyd at Gort na marinig ito at sinimulang kantsawan ng bagong dating habang nerbyosong nagmakaawa si Rolls na tumigil na sila. Dumating na ang anak ni Lucia at hindi na ito ang parehong stable boy. May pasa at nahihilo, nakilala ng maid ang boses ng kanyang anak. Naunawaan agad ni Rolls at hinimok ang iba na tumakbo bago sila mapatay, pero tumanggi sina Lloyd at Gort. Ang nag-aapoy na titig ni Joshua ay nagpakita na may napansin siyang iba. Bigla niyang inutusan ang nakatagong watcher na lumabas, na nakahuli sa mga sundalo ng hindi handa. Bumunot ng espada si Lloyd at nangakong papatayin siya. Habang humingi si Gort ng unang patama, binaliwala sila ng protagonist at inulit ang kanyang utos para sa nakatagong tao na ipakita ang sarili. Inakala ni Lloyd na pananakot lang ito hanggang sa ang figure sa bubong ay sumagot at nagtanong kung paano siya naramdaman ni Joshua. Isang batang blonde na knight ang humakbang mula sa mga lilam. Cain ang pangalan niya, at patuloy niyang pinipilit si Joshua para sa isang sagot. Ang crest sa dibdib ni Cain ay nagmarka sa kanya bilang isa sa mga Crimson Knights, isa sa tatlong orders ni Duke Agnes, na nagpapitakas sa kanya kung si Chiffon ang nagayos nito. Takot na takot, binati ng mga centurion ang mas mataas na ranggong knight, pero binaliwala sila ni Cain. Sa halip, pinag-aralan niya ang bata sa harap niya at naisip kung siya nga ba ang anak ni Lucia. Ang protagonist, galit pa rin, ay humarap kay Cain na may isang tanong. Sinabi niya sa Crimson Knight na ang isang babae ng House Agnes ay inatake ng mga sundalo. Naramdaman ni Cain ang madilim na pressure na bumubuhos mula sa bata. Pagkatapos ay tinanong ni Joshua kung anong parusa ang angkop sa krimeng iyon. Sa ilang dahilan, naramdaman ni Cain na hindi niya matatanggihan ang bata. Para bang wala siyang pagpipilian kundi bumunot ng espada. Sumagot si Cain sa pamamagitan ng pagbunot ng kanyang blade at pagharap sa tatlong umatake, handang parusahan sila. Unang tumakbo si Lloyd. Sa isang kisap mata, pinutol ni Cain si Lloyd, pagkatapos ay humarap kay Gort. Sinubukan ni Gort na manindigan, ang kanyang blade ay dumating sa loob ng ilang pulgada mula sa leeg ni Cain. Sa huling segundo, itinumba ni Cain ang patama sa hilt. Walang magawa, nagmakaawa si Gort para sa awa. Sa dalawang centurion na bagsak na, si Rolls na lang ang natitira, nanginginig at nagmamakaawa na patawarin. Pero habang kumikilos si Cain para tapusin siya, pinigilan siya ng bata.
Huminto ang blade sa mismong leeg ni Rolls. Desperadong nagmakaawa si Rolls para sa kapatawaran. Sinabihan siya ni Cain na manahimik kung gusto niyang mabuhay, pero humakbang ulit si Joshua at inutusan ang knight na tumayo. Nagpumilit si Cain na ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin. Si Cain ay bahagi ng sikat na ikatlong henerasyon ng mga knight sa duchy, kahit na naglilingkod siya sa pinakamahinang order. Malamang na isa siya sa pinakabatang Crimson Knights dahil ipinadala siya upang bantayan ang isang bata. Pero ang kanyang kasanayan ay naglinaw na siya ay isang top-tier rank fighter. Bago makakilos ulit si Cain, tinanong ni Joshua kung sino ang pinaglilingkuran niya. Sumagot si Cain ng walang pag-aalinlangan. Si Duke Agnes. Pagkatapos ay tinanong ni Joshua kung sino ang kinatatayuan niya sa harap. Hindi maipagkakaila ni Cain kung gaano kahawig ng presence at matitinding mata ng bata ang kanyang ama. Inutusan niya itong isuksok ang kanyang espada. Sumunod agad si Cain. Lumuhod si Rolls sa ginhawa at nagpasalamat sa bata na dating binubuli niya sa pagpapatawad sa kanila, kahit na nangangako ng loyalty sa batang master. Malamig na tinanggihan ni Joshua ang alok na iyon. Isinumpang niyang papatayin ang sinumang humawak sa kanya o sa kanyang ina ulit. Pero pinatawad si Rolls para maipakalat niya ang babala. Habang umiiyak ang lalaki sa ginhawa, naging malinaw sa protagonist na ang parehong krimen ay hindi na kailanman papatawarin ulit. Galit pa rin, inutusan niya si Rolls na lumabas ng kulungan ng kabayo. Tumakbo si Rolls para sa kanyang buhay nang hindi gumaling tumingin sa likod. Nagsimulang magising ng dahan-dahan si Lucia. Napansin agad ni Joshua. Habang gumagalaw siya, sinabi ni Cain na nagbago ang batang Maharlika, pero sinabi ni Joshua na hindi alam ni Cain ang sinasabi niya. Kahit na ganito, sigurado si Cain na hindi na ito ang parehong bata tulad ng dati. Tinanong niya kung naaalala siya ni Cain bilang isang stable boy, ang pipi at hindi gustong anak ng duke na walang mana. Natahimik si Cain sa isang sandali. Pagkatapos ay sinagot niya ng diretsyo si Joshua. Ipinaliwanag niya na ang bawat sundalo sa Agnes Duchy ay naglilingkod sa duke. Bagamat hindi nakita ni Lucia kung saan papunta si Cain dito, nagpatuloy si Cain, kapag ang isang sundalo ay sumapit sa 24, kailangan niyang pumili ng isang miyembro ng bahay na paglilingkuran, at ang sarili niyang pili ay darating sa susunod na taon. Sumaludo siya sa protagonist at sinabing nagtitiwala siya sa kanyang puso. Iaalok niya ang kanyang espada sa kanya. Si Joshua, na nakakaalam sa hinaharap, ay nag-isip na dapat maglingkod si Cain kay Babel sa halip at tinawag ang batang knight na kakaiba. Pagkatapos ay tinawag ni Lucia ang kanyang anak. Napuno ng luha ang kanyang mga mata nang makitang ligtas siya. Tumakbo si Joshua at niyanakap siya. Hawak siya ng mahigpit, tahimik siyang nangako na protektahan siya mula ngayon. Lubos na nagpapasalamat na natapos ito nang hindi siya nawawala. Nagpapasalamat siya para sa pangalawang pagkakataong ito upang ayusin ang kanyang mga lumang pagsisisi. At sa pagkakataong ito, pinlano niyang maging higit pa sa anak na ipinanganak sa kulungan ng kabayo ng Agnes. Siya ang magiging pinakadakilang spearman sa kontinente. Sa ibang lugar sa Agnes Mansion, tinanong ng Duke ang Crimson Knight Captain kung dumating na si Count Rebecca. Sinabi ni Chiffon na oo, at naipakita na niya ito sa kanyang silid. Idinagdag ni Chiffon na may kasamang dinala ang Count na pumukaw sa interes ng Duke. Si Islan iyon. Naunawaan agad ng Duke na gustong tapusin ni Count Rhea ang kanyang nasimulan. Isang hindi kaaya-ayang sorpresa si Count Funneljean Rhea, pero dahil sa impluwensya niya sa imperyo, hindi siya pwedeng baliwalain ni Duke Agnes. Ang isa pang panauhin ay ang anak ng Count na si Islan Joy Rhea. Isa siyang magic genius na nakatuntong na sa class 2 sa edad na 9 pa lamang. Tulad ni Babel, mahigpit siyang binabantayan at hindi tulad ng mga ipinanganak na walang mana, pinagpala siya rito. Isa si Islan sa mga bihirang gifted children na kayang kumonekta sa mana ng likas kahit walang nagtuturo. Kung dinala ng Count ang kanyang prodigy na anak, malinaw na ang intensyon niyang istorbohin ang Duke ngayong araw. Ipinuntos ni Chiffon na ang blonde na batang Maharlika ay 3 taon na lang bago mag-coming of age. Pero nakita agad ng Duke ang problema. Alam ni Chiffon na ang tinutukoy niya ay ang nakatakdang bagadana ni Babel na si Lady Cheryl. Hindi basta-basta maipapantabi ni Duke Agnes ang batang iyon. Ang pamilya ni Lady Cheryl, ang House Font, ay nabibilang sa 5 dakilang duchies ng imperyo sa yaman pa lamang.
Napansin ni Shiffan na mas mahalaga ang Font Alliance at kahit sumasang-ayon ang Duke, ayaw pa rin niyang mag-aksaya ng talento. Matako si Agnes pagdating sa skill at military strength. Iginagalang ni Shiffan ang bagay na iyon sa kanyang master. Pinahahalagahan niya ang kakayahan higit sa lahat. Pagkatapos ay biglang huminto ang Duke nang may nalaala siya. Dahil sa kuryosidad, nakinig si Shiffan habang nagtatanong ang Duke tungkol sa kanyang anak sa labas. Naguluhan ang knight, hindi nakikita ang punto ng kanyang master. Nagdesisyon si Duke Agnes na ang magic prodigy ay dapat ma-engage kay Joshua sa halip. Natulala si Shiffan dahil pinagpala ng mana ang bata. Ang pagtatambal sa isang gifted magic genius at sa protagonist na isang batang ipinanganak na may mana defect ay tunog hindi kapani-paniwala. Samantala, papunta ang Joshua sa Mystic Runes upang mabawi ang kanyang dating lakas. Umakyat siya sa lumang bangin sa hilaga ng hardin ng duchy. Nang makarating siya sa tuktok, naalala ni Joshua kung paano siya umaakyat doon noon para mas maramdaman ang pagiging malapit sa kanyang namatay na ina bago niya nahanap ang mga rune sa kanyang nakaraang buhay. Pagkatapos ay sinimulan niyang hanapin ang tunnel na minsang nahanap niya nang hindi sinasadya. Ang tunnel na iyon ang magbabalik sa kanya sa lugar na nakatali kay Lucia. Kinagat niya ang dulo ng kanyang daliri. Nang tumama ang kanyang dugo sa lupa, lumitaw ang isang magic circle. Isang spatial portal ang bumukas mula sa circle. Humakbang si Joshua sa loob ng walang pag-aalinlangan. Lumabas siya sa ibang lugar. Ngayon ay nakatayo siya sa harap ng mga rune na nagpabago sa kanyang kapalaran. Tumingin-tingin sa paligid, naisip ng protagonist na may mali. Mas sirang-sira ang templo kaysa noong unang buhay niya. Sa altar, nahanap niya si Lucia na nakagapos sa mga kadena. Sa pagkakataong ito, nawawala ang spear. Isang metal rod lamang ang natira. Dinampot ni Joshua ang kakaibang rod. Agad itong nagsimulang magliwanag. Lumatag ang liwanag ng napakatalim na halos makabulag sa kanya. Pagkatapos ay bigla itong naglaho. Ibinukas ni Joshua ang kanyang mga mata, naguguluhan sa katatapos lang mangyari. Pagkalipas ng isang segundo, naisip niyang nasa isang hindi kilalang lugar siya. Isang lugar ng walang katapusang puti. Pagkatapos ay may sumawota sa natulalang maharlika. Nagulat ang Joshua at hiniling sa metal stick na ipakilala ang sarili nito. Sinabi nitong nahanap niya ito sa templo, pero hindi lang ito basta rod. Pagkatapos ay dumating ang tunay na gulat. Si Lucia ito, ang kanyang spear, ang divine weapon na nakatali sa demonic god. Hindi siya makapaniwala. Ang kanyang pinakamalakas na sandata ay pagmamayari ng demonic god, at naisip niya kung ang pagbabalik ba sa nakaraan ang dahilan kung bakit iba ang hitsura nito ngayon. Pinutol ni Lucia ang kanyang iniisip at nagbabala na wala siyang masyadong oras, na lalong nagpakuryoso sa kanya. Ipinaliwanag niya na ang dalawang enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay patuloy na lalait sa kanya, at iisang paraan lamang ang makakapag-suppress at makakapag-control sa mga ito. Upang mabuhay, kailangang mabawi ni Joshua ang kanyang dating lakas ng mabilis at maabot ang stage 4 nanograms magic spearmanship, isang kahilingang nakatulala sa kanya. Ang magic spearmanship ang lumang combat art na minsan niyang na-master, ang parehong binuo niya sa paligid ng kanyang mana training. Sa buong kontinente, tinutuya ng mga knight ang spear at itinuturing ang espada bilang tanging tunay na sandata. Ganun pa man, sa kanyang unang buhay, halos walang sino man ang makakatayo laban sa kanya kapag naabot na niya ang stage 5 sa kanyang pick. Sa karaniwang pamantayan, A-rank knights lamang ang nakakapaghubog ng mana patungong mga espada, habang ang master ay nakatayo ng malayo sa itaas nila. Naging pinakamalakas na knight pa rin si Joshua sa imperyo sa stage 5. Kahit na ang spearmanship ay umaabot hanggang stage 8, kung gusto niya ng stage 4 ulit, kailangan niya ng lakas na malapit sa tuktok ng B-rank fighters. Ang pag-abot ulit doon ay dapat na posible. Ang tunay na problema ay oras. Nagpagalit iyon sa kanya dahil ang pag-ensayo ng mana sa katawan ng isang bata ay parang imposible. Pinahupo ni Lucia ang kanyang galit at sinabi na habang nananatili siya sa kanya, malaya siyang makakagamit ng limitadong dami ng mana. Nahirapan si Joshua na paniwalaan ang isang bagay na ganoon ka hindi kapani-paniwala. Hinimok siya ni Lucia na mag-ensayo araw-araw kung gusto niyang mabawi ang kanyang prime at ma-unlock ang buong kapangyarihan nito.
Idinagdag niya na kapag ang parehong spear at spearman ay naabot ang kanilang peak lamang niya matutupad ang kanyang pangarap, na lalo lang nagpalito sa kanya. Bago pa siya makalapit sa mga sagot, muling kumislap ang rod sa nakakabulag na liwanag. Pagkalipas ng isang sandali, hawak ng 9-year-old protagonist si Lucia sa kanyang kamay. Nagbalik siya sa altar ng templo. Titig na titig ang bata sa sandata, sinusubukan pa ring intindihin ang katatapos lang mangyari. Habang ibinubundle niya ito, naalala niya ang sinabi ni Lucia na makakagamit siya ng limitadong dami ng mana. Ipinikit ni Joshua ang kanyang mga mata at nag-focus sa kanyang mana cultivation method, ang bagay na walang ibang tao sa kontinente ang mayroon.